we're trying to represent tayong mga Pilipino. Yeah, mga Pilipino. Hindi para sa sarili. Hindi lang no? sa sarili. Inaangat natin yung ating lahi dito. Tsaka pag nagkamali ang isa sa amin, alam mo yung damay Tama lahat. kami lahat Pilipino. Kaya pinapakita namin sa kanila na doon nga sa kanta na mga ibang lahi ay namamaga. Kasi wala tayong winter sa Pilipinas. Pero kita mo mga Pilipino nag-ice road dito. Hindi lang kami sa Kilay. Meron din sa ibang Meron din mga sa West Can, may mga Pilipino may mga din na Pilipino. nagano dito. Marami. So nire-represent natin yung ating lahi dahil wala tayong winter pero still nandito tayo, nandito kami. Pinapakita namin sa inyo na oh, may mga Pilipino pala. Emily 255 and 253 is ready. If you need to put us out, let us know. Alright, have a good drive up, you two. We'll see you on the next one. Appreciate you. Hey, see you again in the next one. Due north, leaving YK dispatch.
Ito yung aming load pabalik ng Divec, mga building materials. Lumuwag? Ha? Good morning mga chay. Good morning internet, good morning viewers. Ito yung aming third trip sa Ice Road papuntang Divec Mine. So yung galing kami sa Lockhart, wala na, hindi ko na masyadong tinunan. So dumating kami kahapon, Wednesday sa hapon sa Yellowknife. Then itong aming load ay pinick up na namin na may preloaded na siya. So hindi na kami nag-load dito. Securement na lang yung ginawa namin. 253, let me know when you're ready. I'm all good. Madam Dispatch 255 and 253, you're ready to get north? Copy that, guys. You're good to go. You have to take us up north. Hey, man, see you. Let me get back. Yes, have a great night, guys. Thank you. Anong night? Umaga na eh. Alas 4:33 na lang umaga. So anyway, let's see kung anong merong events na mangyayari dito sa aming third trip papuntang Divec Mine. Malapit na matapos ang Ice Road, guys. Ano na ngayon? Tuwing March 19. So March 19, 2 weeks more, 1.5 weeks more, tapos na tong ice. Baka dalawa pa siguro yung trip after nitong Divec Mine, dalawang trip, and then
usual, Ito yung aming segment. Di ba sa alam? as usual, chicha. Chicha. Always. Chicha. Basta every time na darating kami dito, chicha. Chicha. Ito din pala yung aking suot last video. Hindi na. Ay nako, it's okay guys dahil, you know, wala namang aamoy sa amin eh. Okay lang. Kapag tinapay. See? Ito na sabi ako. Sagutin ko lang itong mga sasagutin namin ni Paps yung habang kumakain kami. Yung mga questions niyo na may na-screenshot akong ilan. Sabi ni Alice Damian, feel ko po ang saya ng pakiramdam ninyo. Anong pakiramdam na nakarating ng nunabot? Accomplished. Ha? Accomplished. Tsaka, alam mo yung parang once in a lifetime na baka hindi na maulit. No. Yun ang feeling. Yeah, masaya kami na nakarating kasi hindi na kasi nag-ooperate yung nunabot. So, maraming driver na gusto makarating doon, makita kung anong itsura or anong scenery yung nunabot. And si Banji Velasco, kinikilabutan daw siya habang dumadaan tayo sa Ice Road. Kami din. Yeah. Nakakatakot siya dahil nga ang ilalim ng tubig, no? Anytime, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero yung ice naman, chine-check naman nila yung ice kung safe na daanan. At saka isa pa doon, dahil nga wala nang rescue, sabihin na natin. Pag nagkamali ka doon, napunta ka sa ditch, namatay makina mo, Matagal. sira ka. Wala. Ang layo, Medyo no? matagal ang rescue. Kasi ang nunabot, ang lupin mula sa rescue, di ba? Wala. Ang rescue, manggagaling sa'yo, pinakamalapit, Lakdigra. Lakdigra. Eh mabagal yung mga loader para dumating doon. Mga grader. Yan. Si Robert Canlas, hindi ba natutunaw yung ice road? Kung matunaw man, saan dadaan ang mga trucker? Natutunaw sila, summer. Kasi dito, pag nag-summer, mahaba yung araw. Nainit naman. No? At yung tanong na paano makakapunta doon, wala. By airplane na lang siguro, or helicopter. Kasi isla siya eh, secluded talaga siya, barren land, sabi nga nila. Walang Pero nung kalsada. sinabi nung kausap natin muna, ang start nila na pag-holding ng mga equipment, aeroplano, di ba? Yes, yung tagdot, Kulaya, tama? Hercules, Hercules yun, mga Hercules. aeroplano. Tinarga yung equipment, pinuputol-putol, asimbol sa mine. Kaya nagkaroon sila ng Then start na yung ice road, nakakapasok yung mga truck. So wala po talagang kalsada. Literally, puro siya lake. Nagkakaroon na siya ng mga truck once na merong ice road kasi yun ang magsusupply sa mining. Before, way back na malakas pang ice road before. Wala pa kami noon. At the same si Arnold Kapal, anong feeling ng ice road? Yun na, masaya kami na na-accomplish namin yung lupin. And ito ang pinakamagandang comment. Si Ray Pardilo. Lupin ng Canada, wala yan sa lupin ng Pinas. Nasa Kongreso, mastermind nila, nasa Malacanang. Political masyado yun. Tuloy na masyado. And nga pala, nagpa-shoutout sa yung kapatid mo, si Richie Evangelista. Uy, shout out kuya, Richie Evangelista. Nasaan yan? Sa Pittsburgh, Pennsylvania. Yun ba yun? Yes, buong family ko nanonood. Minomonitor nila tayo. Kuya, shout out. Yun yung sinasabi mo before na may kapatid ka doon? May kapatid ako sa Pittsburgh, Pennsylvania. May kapatid ako sa Montreal, Quebec. At saka sa Dami niyo Wyoming. palang kapatid. Apat kami. Si Vincent Bangloy. Confirm ko lang, wala pa talagang animal na tumatawid sa kalsada. Meron. Wala akong nakikita. Meron. Actually, meron. Kaya lang sila mahirap na. Dali. Mahirap hanapin. Kulay puti. White fox. Pati yung ibon, di ba? Pati yung ibon. Parang mga dog. Puti. Nakikita namin na may mga ibon, kulay puti sila. Nagbe-blend sila sa snow. Wala na ba? Si Mark Anthony Dumlong, may crack yung windshield. Sa akin meron. Oo, pares kami. Sa tagtag yun, ano? Kasi, di ba usually naman dito,
tinatamaan minsan ng bato yung windshield. Yeah. Usually nagkakamero ng chip. Ngayon, dahil safety glass yung salamin namin, hindi siya nagsa-shatter. Mas nagguguit-guit lang sila. Eh, nung dumaan kami sa Lupin, medyo rough yung kalsada. Yung vibration, talagang lumabas yung mga crack ng salamin. Ito, basahin ko lang to ha, itong last namin na video, yung Lupin Gold Mine. Yung mga comments kasi masyadong marami doon sa kabila eh. Kami nakita ko nag-comment, natanong nila na halos wala nang makita dun sa Lupin Mine. Kasi most of it, nireclaim na nila. At saka karamihan din ng mining na nangyari doon, nasa ilalim ng lupa. Sinasabog na, di ba? Nila, pinasabog para mag-cave in. So talagang hindi mo makikita. Yung nasa ibabaw lang. Ano lang yun, mga building, mga tirahan, kutsina. Pero yung mining, malaki yun sa ilalim. Kaya siyempre, hindi na natin makikita. Yun. Yun. Hindi nyo na makikita yung mga... Wala na rin yung mga mining truck, di ba? Merong ilan doon yung grader na wasak-wasak na. Pero yung mga Napabayaan. haul truck? Wala na. Baka siguro binauna rin doon sa ilalim. Kasi hindi mo na pakikinabangan. Nakita mo yung may W90 pa doon sa mga snow, nakatambak. Ano yan? W90 ng mga truck. Oo, meron. Kita mo, di ba? Mm. Sayang yun. Wala na, nabulok na doon. Nabulok na lang siya doon. Ilang taon na siya, W90. Ah! Yung mga shoutout pala, next time na lang dahil masyadong marami. Shout out. Yun na lang. Shout out. Ano ba yung pinabasa ang comment? Pinabasa ko kanina eh. Ano sabi? Nalimutan ko nga eh. So ito yung aming breakfast. Yan. Kanya itlog. Sa akin itlog din, umilit. Hindi kami umabot sa tanghalian eh. Pero mas masarap to kaysa doon sa tanghalian nila. Ano ba tanghalian yan? At yung tanghalian niya, chicken fajitas. Chicken na may pita bread. Ano ba yun? Yan. Dito pwede ka mag-request. Umilit. Lulutuin nila. Pwede kang magpaluto na babaunin mo eh, di ba? Pwede. Pwede ka magpaluto na kahit anong babaw niya. Habang nag-drive ka kumakain. Ang ganda ng experience na yun, yung open. Pinangarap lang namin before. Yun yung lugar na first time kong na-experience, na nararamdaman na nasa gitna ka na talaga ng kawalan. Kasi in the first place, dito kasi may mga puno pa eh. May Doon puno wala. yung mga hill, di ba? Yung mga portages. Ang tawag nga nila doon, barren land. Kasi walang buhay. Meron man ngayon, siguro naligaw na lang doon kasi winter. Definitely summer, bababa ang mga yun kasi wala silang kakainin eh. Walang forage, walang damo, walang... Bakit nga ba ganun, ano? Nunabot? Wala Kahit eh. mga lupa dito, Wala. puro parang bato na, no? Hindi kasi kahit naman bato paps, kung ang buhay gusto talaga, mabubuhay talaga, di ba? Kahit lumot man lang o damo o maliit, doon talaga walang buhay. Wala kang makitang buhay. Yun ang yelo, kapataga, may burol man, bato, kaya buhay. Dahil nga sa vlog natin, yung mga viewers, naging ano sila, ano ba yung lupin? Sinisearch sila sa Google ngayon eh. Saan ba yung lupin? Open mind. Yeah. Isa sa pinaka ano yun, dati, nung kasagsagan niya ng 80, 90, pinakamalaking gold mine sa mundo. Hindi naman isa pinaka, pero pinaka-productibong mine ng ginto. Tapos nasa gitna talaga siya ng ano, no? Mhm. Kawanangan. Lahat ng mining dito meron silang airstrip. Kasi pagdating ng Tagtunaw, wala na mga truck na nakakapasok.
wala mga private vehicle na pwede punta. Pero plano yung nagta-transport sila kanila from mining to Yellowknife. May mga airstrip sila. Ikate meron, Taipei, Gaucho. Sila meron din, di ba? Lakdigra na meron. Lakdigra, kayo na. Ito pa. Tsaka dito, Lockhart meron. Oh, Lakdigra meron, di ba? Meron din ang Lakdigra. Yung Lakdigra nung kami nagpunta dito noong 2020 pa, may aeroplanong na aksidente. Ah, yung na, ano? Nag-crash. Nag-crash. Pag landing niya sa airstrip, madulas, nag-overshoot siya sa runway. Siyempre, pag nag-overshoot na snow na. Buhay naman lahat. Wala namang ano. So, hindi sila gumagamit ng gulong. Mostly, ano? Ang tawag ski? Parang, Ang tawag doon? Parang ski, gano'n? parang gano'n nga. Sled. Hmm. Eh, paano yung ay, the same as sa Yellowknife, di ba? Kasi runway na doon. R10D. Yeah. Kaya nag-iisip dyan, ba't kami nag-ice road? Hindi dahil sakit eh. No. Sa experience. Experience. Kasi totoo lang yan, to be honest, mas maganda pa yung magiging kita namin sa heavy haul namin sa baba. Hindi ka papagod, hindi ka papuyat, nakakauwi ka pa ng madalas. Dito, ilan linggo na tayo? Galing pa kami ng Amerika dito ha. Umuwi lang kami para kumuha siguro ng gamit. Yun lang. Eh, nung nasa Amerika tayo, nasa 2 to 3 weeks na yata tayo. No, 2 weeks. Tapos diretso dito, nakailang linggo na ba tayo dito? Hindi ko matanda. Tama, wala. Yung memory ko nag-gloss na sa. Magdadalawang buwan. Kulang-kulang dalawang buwan. Isang buwan siguro. May git. Wala pa. Wala ko ba? Kasi bumalik tayo, di ba? Kasi pagkatapos nating makancel, nag-US tayo eh. Kaya lang naman tayo kumuha ng gamit eh. Yeah, tama. Tapos akit na tayo dito. Which is, kumuha ka lang naman ng gamit. Wala. Hindi bilang yun. So, ang tanong, the next season, akyat ka pa kung meron? Pababayin din na. Okay na. Oo, kasi ang tawag dito sa ice road na to, Tibit Contoito. Lahat ng lake mula Tibit hanggang Contoito, yun yung ice road. Na-achieve na natin yung lahat na daanan na natin. Ay yung pinakamailap na Contoito na daanan na natin. Pero kung hihingi na sila ng tulong, kung talagang sabi nila na akit kayo, kahit ilan na para lang matulungan sila, mag-iisip din ako. Ako hindi na. Ayaw mo na talaga. I'm done. Last na to. Stay na lang ako sa US front. Kumbaga, may nag-comment siya eh. Unlock na lahat eh. Maraming driver na ano. Wala na akong dapat patunayan. Maraming driver na nag-ice road. Katapos ng ilang biyahe, maayaw na. Marami naman natatapos ng isang season pero hindi na sila nabalik. Kagalanting mga kasama na Pilipino, di ba? May ilan. Hindi na sila bumalik, di ba? Kalaban mo dito, boredom. Kaya pasalamat kami, meron kaming star din. Hindi naman lang bagay dito yung vlog na to ah. Nakakalibang pa. Ano nga eh, pag nasa lake kami, hindi kami nag-uusap. Hindi kami tatawa sa radyo, no? Kasi may mga internet kami. Nanonood ng news. Kausap pa, pamilya. Takbo lang naman namin ay 25. So, pag nasa portage, focus. Pag nasa lake, naka-cross control, wala lang, straight lang siya, 25 km/h. Nakikinig ng balita, tawag sa pamilya. And then yung pang kagandang isa, yung Wi-Fi calling, no? Yes. Kahit walang signal ng cellphone, Kahit walang signal, nakakatawag through number. pwede tawagan ng number. Which is good. Ngayon ko lang din nalaman eh. Nung na-share niya sa akin, na pwede palang Wi-Fi calling. Dahil alam na ni Marco, masaya na naman si Manoy. Yeah. Manoy, kasi pwede na namin tawagan eh. Pintuhan, conference call. Lalo na pag bagong kain si Manoy. Woo! Yeah. Yun ang, sa mga ano pala, mga nakakamiss kay Manoy Cards. Yeah. Malabo na makasama siya sa Ice Road, no? Dahil isa, Last season. last season ko na to, ayoko na.
kahit paano, ayoko na. Okay na ako. Idol si JP, 50-50 or 80-30. Si Manoy nasa ibang transport na, so malabo na mag-ice road siya. So, Pero, may nabanggit ka sa akin na kung sakaling mag-ice road ka or bus road, sabihin na natin, may target ka ano target? na makapunta ka ulit sa Manitoba. Oo, yeah. Kung Ganun. mabibigyan ng pagkakataon. Yeah. Naisip ko rin siya na magka-bubus road sa ibang transport company. Bali, ang gagawin mo ay Lilib ka lang muna. live ka ng mga 3 months sa Q-Line, Okay lang. then pasok ka sa ibang company, bus road. Kaso lang, ang problema doon, lilipat ka ng gamit, Ayun lang. traveling, tapos walang mekaniko doon, ikaw lang. Which is another adventure. Different challenge. Before kasi, nung nag-bus road ako sa Manitoba, hindi ko na-vlog eh. May mga kunting video, hindi ko siya na-vlog dahil yung May vlog pulse, ka, pero may vlog ka na nun. meron. Yung pulse holding, mahigpit sila. Sa mga ganyan? Yeah, ayaw nila ng social media. Nung nasiraan yung aming kasamahan, tumusok yung landing pad niya. Saan? Yung bracket, di ba, may landing pad, Ah. may bracket, Mm. tangke. Mm. Sumabit yung landing Tas pad sa, umangat. tumusok sa lalim. Butas. Butas yung diesel, yung dyed diesel. Ngayon, na-video ko, na-post ko sa YouTube, kita nila, galit na galit siya, remove that one, blah blah blah. So, allergic sila sa, meron akong mga shots eh, meron nakasave sa cellphone. Allergic sila sa social media. Pero pag magbubusod ako, hindi ako papasok sa kanila. May mga company na nag-hire through Indian na nangangailangan ng bus driver. Hindi, ice road din siya na style, pero more on bus. Kahoy. Portage. O, portage. So may dadaanan ng mga lake, yung mga maliit na river lang, wala pang 100 meters, wala pang 200 meters. Itong pinakamahaba. Lake o river? River. May lake din siya, maliit lang. May okay. Tatawid ka lang pan, ng oo. parang pan lang, tatawid ka. Hindi talaga siya kagaya dito na Mahaba. ito yung literal na ice road talaga. Ah, Ito yung literal na ice road. Kung pag-uusapan mo yung long range ng ice road, ito, the world famous na ice road. Ilalim na talaga tubig. Kasi yung TV show na Ice Road Truckers, first season nila, first few seasons, dito talaga ginaganap yon. Kasi ito talaga considered na Ice Road. Kataon lang naman sila kasi o napalipat sila ng ibang lokasyon kasi ano sila makulit. Hindi, nabandon sila sa Ontario. Aba mo ba ano? Sa yung ice road na documentary. Kasi TV show ang yun Ontario, ayun, TV show. Kasi instead sa Ontario, hindi kayo gagamit doon ng Chain. Gumamit sila ng chain para sa viewers, right? Ah. Ay, nabibiyak yung ice. Nawawasak kayo. Oo. Hindi mo lang kailangan ng chain doon eh. Unless talaga kung nasa bush ka, hindi ka makakit. Need mo ng chain. Pero pag crossing sa lake, bawal ang chain kasi mabibiyak yung ice. So, naban sila pati sa Manitoba. Hindi na sila pinayagan. Kaya Saan sila napunta? Wala Wala na, na. di ba? Yung last nung ginaalis sa Kelly, wala na silang, hindi na sila pinayagan mag-show doon. Pero ngayon, mayroong bagong na naman ngayon. I don't know if nakita nyo na sa YouTube. Parang ice road din siya. Hindi na sinali sa Kelly na mga Iba na yung cast. Iba ng cast. Pero dinidokumentary sila ng isang TV show sa US. Yung showing diba? Ha? May palabas na? Nakita ko sa YouTube eh. Na nagda-drive sila. Parang documentary lang. Okay. Parang ginagawa lang din natin na ano. Comment tayo. Document tayo. So yun. And yeah. Maraming happy kay GP. Kasama kami. Si Melvin sana but hindi nagkataon. Si Koy Koy but we'll try to figure it out. Sana may madagdag sa amin. Si Melvin naman umakyat din, kaya lang hindi lang siya, sana lang yung schedule, hindi kami nagpapanugma. So yun nga, maraming nagsasabi na mag-vlog ka na nga daw. Gusto nilang... May vlog ang anak ko, kukunin ko yung sa mga supporter ni Marco. Ito yung vlog ng bata. Wala lang, gusto lang Ilan niya taon? mag-vlog. 7 taong gulang yung aking anak. Mahilig lang siyang mag-video-video kung anong ginagawa niya sa buhay. Pinagkakaabala niya araw. Very raw yung mga videos niya. Oo. Pero suportahan niyo kung ano. Anong pangalan? Alien Kitties 14. Isend mo sa akin yung ano. Mag-send ako ng link. Picture. Yung picture.
Lalagay ko Paki dyan. ano naman sa mga supporter dyan ni Marco, paki-subscribe, like, Wala naman yung subscriber niya. 14. Alam mo, pare, nag-10 yung subscriber. Ang anak ko, hindi matulog sa tuwa. Oh? Oo, gustong gusto. Meron nga akong napanood yan na parang 5 lang yung subscriber niya. Ano pa siya? Nag-celebrate pa siya. Oo, ay, Nakalima. pag umabot ng 20 o 100, magpapabalons ako. Magpapabalons ako. Kasi yung vlog niya yon, yung typical kung anong ginagawa ng bata, very raw. Pag dumaan sa inyo o kahit panoorin nyo ng konti, paki-like na lang para at least magkameron siya ng kahit paano So, ano likes. target natin? Alam mo, maka 100, masaya na ako. Yeah. Magse-celebrate. Tapos isasama ko na rin, sama ko na rin ang sarili ko sa vlog niya. Konti-konti yung ginagawa namin sa bahay habang nasa bahay ako. Makikita niyo yung other side ng buhay natin. Alam mo, Sa bahay na, sa no? mga bahay-bahay na. Pero yun, Alien Kitties 14. Send ko kay Marco yung, Ilalagay ko dyan sa screen. yes, guys. lagay sa screen yan. Hanapin nyo na lang. Pakisuyo na lang, paki-like, subscribe kayo. Pag nakita niyo yung video, panoorin niyo na kahit ilang minuto. Meron na siya mga videos. May 3 na. Oh, dagdagan mo pa, sabi mo, dagdagan Ay, mo na ng dagdagan, videos. dagdagan Para pa. pag pupunta sila doon, may panonoorin silang videos. Yeah. Yung mga, tsaka ito rin yung parang insight nyo. Ano bang ginagawa ng mga kabataan sa Canada? Ng mga Pilipino? At meron siya magiging segment. Gusto niya matuto ng Tagalog. Tulungan nyo. Di ba? May word of the O, kasi day. dito sila pinanganak. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Oh. Tagalog siya kinakausap, hindi niya naiintindihan. Same lang din kay Macaulay. Ganon. Nakakaintindi siya, pero hindi siya makapagsalita. Ay, buti siya nakakaintindi. Yung sa akin, hindi. Ang alam lang nun, mga kabulastugang salita. Babae ba, lalaki? Babae. Babae. Ay. Subscribe niyo guys. Puntahan Ano, niyo. magkakameron siya ng word of the day, isang salitang Tagalog. Subukan natin kung masasabi. Alam niyo yung nakakatuwang salita na subukan niyang sabihin kasi baluktot ang dila ng batang yun sa Tagalog. Subukan natin. Yeah. Pag natutunan niya, at least padami ng dami, tulungan natin siya. Ganun. Yeah. So, lalagay ko yung kanyang YouTube channel dyan sa screen. And supportahan natin yung anak ni GP para sa 100. Target natin 100. Target ko lang 100. Pero 100 pag dinagdagan nyo, mas malala. Oh, yeah. Baka kapag nag-500, Baka mag 1,000 pa. Baka mag 1,000 pa. Mamonetize agad. Hindi na, alam mo ano, ang anak ko'y mahilig at natutuwa siya. Alam mo yun? Yeah. Yung aking anak si Macaulay, sabi ko, meron siyang channel na Macaulay TV. Nung maliit pa siya, binibidyo ko eh. So ngayon, Gawa ka. Sabihin mo kayo Macaulay, tuloy niya. Yung anak ko ganun, tapos minsan magkukulab. Yeah. Ngayon ay, sabi ko, videohan kita while nagpe-play ng Roblox. Oh, ayun. Actually yun, marami ding mga Roblox na content yung ano. Alam mo, yun ang pinagkakaabalan talaga ng bata dito eh. Ngayon, iba na naman ang ano niya. Ano? Beng-beng. Meron ng 2 girlfriend. Ayun lang. Tams, may girlfriend na daw, Tams. May girlfriend na. Every weekend, may 2 chicks na tinatawagan. Mana ba sama? Wag doon. Oh. Wag naman. Uy, maraming salamat Although vlog to ni Mark, minsan nakikita ko yung mga comments sa akin, ingat ang PJP. Alam mo, nakakapagpalakas ng loob yun. Na kahit paano may mga nagro-root sa'yo na successful yung maging lakad na. Kasi ang point namin ni Mark dito is magawa namin ng trabaho ng walang aberya, safe, wala kami magiging problema, tulungan kami. Kasi alam mo, para hindi tayo mapahiya. Hindi mapahiya yung mga Pilipino, hindi mapahiya yung mga driver na mga kasamahan natin. Kasi parang we're representing na rin eh. So malaking bagay yun na nakakapagpalakas ng loob. Ay, may comment na nangyari, sabi, regarding sa mga experiences at saka sa diskarte. Alam mo, maraming diskarte si Mark, hindi ko alam. May ilan akong diskarte na maaaring na-experience ko pa lang, hindi pa na-experience ni Mark. Ang maganda kasi sa samahan namin, yung kaalaman namin parang iisa. Halimbawa, tulungan eh. Halimbawa, may mga lugar na marami itong napuntahan, hindi ko pa napuntahan. Message lang kami, Paps. Santo, anong diskarte dito? Anong pwedeng gawin dito? May mga load na bago na hindi namin alam, hindi ko alam. Sure.
nagtanungan kami. Ito, kay Manoy, kay J-Ban. Nagsishare kami ng... Share kami ng knowledge. Pictures, Paps, may mga picture ba kayo ng securement dito? Yun ang maganda sa samahan namin. Na yung knowledge ba hindi mo pinagdadamot. pagdadamot sa mga kasamahan. Oo. Kasi nung first time niya pumasok sa RGN, sabi na ito yung mga kailangan mo. Yes, yung anong, yun na lang, equipment. Mga Ano ba equipment. kailangan kong equipment? Kasi mahirap na pagdating doon. Pag wala ka kukunan eh. Mga equipments pa lang, ano ba, diskarte. Ultimo pagliko, kasi iba iliko ang RGN. Yeah. Alam mo, ano yun? Yun ang maganda sa grupo namin. Parang yung kaalam na namin. Kahit sa si Ken, wala na si Ken, pag nag-uusap-usap kami, nagsishare pa rin ng knowledge si Ken. Yes, yung regarding doon sa huli namin biyahe sa Lupin. Yeah. Nakita dun sa vlog, diba? Binention ko, kausap ko si Ken. Kasi si Ken na yung galing eh. Kung saan kami pwedeng saan ng turn off, sa pinakamalapit na marker, sabi niya, bakit tayo kati? Ganun kami. Para, alam mo yun, tulungan. Kasi, we're trying to represent tayong mga Pilipino. Yeah, mga Pilipino. Hindi para sa sarili. Hindi lang sarili. Inaangat natin yung ating lahi dito. Tsaka pag nagkamali ang isa sa amin, alam mo yun, damay Tama lahat. kami lahat Pilipino. Kaya pinapakita namin sa kanila na doon nga sa kanta na mga ibang lahi ay namamagha. Kasi wala tayong winter sa Pilipinas, pero kita mo mga Pilipino nag-ice road dito. Hindi lang kami sa Q-Line. Meron din sa Meron ibang din mga sa West Can, may mga Pilipino din na Pilipino. nag-ano dito. Marami. So nire-represent natin yung ating lahi dahil wala tayong winter pero still nandito kami, pinapakita namin sa inyo. Oh, may mga Pilipino pala. Nung 2024, di ba? Yes. Na naglagay tayo ng mga pangalan sa harap, no? Gulat sila, mga... Tinatanong nila kami, ano ibig Ano sabihin ibig sabihin niyan? ng mga... Mga words in Visayas, Words in words Visaya. in Tagalog. Tapos medyo nagugulat sila. Ano nga tawag sa amin? The Brown Crew. Alam niyo kasi, totoo lang, hindi naman sila sabihin na nating... Pero ramdam mo, may sabihin yung word eh. Pero ramdam mo na dahil sa kulay ng balat natin, mahirap nilang tanggapin Yeah. na ganun tayo kagaling. ginagawa natin. Yes. Yung ginagawa nila, ginagawa ng Pilipino. Oo, dahil sa kulay ng balat natin. So, ang ano lang namin, there's nonsense na makipagtalo kayo. Show mo na lang through your actions na wala kang mistakes, wala kang aberya. You're doing the job. Ito nga ang ginagawa namin yung Mark. Documented lahat for all to see. So talagang maniwala kayo, maraming nanonood para makahanap lang ng butas. Totoo yan. Yeah, naghahanap sila ng butas. Yes. At gagawin naman namin ang lahat ng aming makakaya para sabihin, we're good. Kahit yung ating company, di ba? Yes. May-ari ng Q-Line, nanonood. Mga safety, nanonood sa amin. Hi, Jared. Yan, nanonood sa amin. Tinitingnan nila kung ano yung ginagawa na. Kasi kami lang, si Mitin, kasulpot-sulpot eh. Kaming dalawa, Mostly, usually Yeah. pagka ngayon, So- tulad ngayon, sa division namin, kami dalawa na lang sa ngayon. Sana madumagdag pa, dumami pa. Kasi Sa- iniwan na kami ni wala na si Jiban J-Ban kasi sa RJ, lumipat nag-resign rin. na siya. Wala na rin si Manoy. Lumipat na rin ng company. So mostly pagka nagkakamero ng mga biyahe, malaki posibilidad kami magkasama kung magkakamero ng pagkakataon. So, that's it. Salamat. We'll continue the video. Baka, alam mo Paps, dagdagan natin ang drone shot natin. Ganda talaga. Hi Mami, kita ko yung shinare mo na drone shot. Ganda no? The best. Sino yung mama mo? Oo. Yung nandito sa Canada? Yes, nasa Canada kasama ko sa ano. Dagdagan natin kung may pagkakataon. Thank you so much, Mami. Ano tayo, drone shot. No, I'm just doing my best now. Ganda boy. So, maraming salamat. So, kita tayo sa diving mamaya pag-unload namin. Insta 360? Yeah. Yo, this is Mabute, Malakatiti. Malaki titi mo? Like Malaksusu. Oh my God. Where are you from? Somalia. Somalia? Yeah. Are you driving for West Can? Yes. Who driving for? Q-Line. Okay, that's good. Yeah. First time in Ice Road? First time. First time? Liking it? I love it. You like it? I'm gonna come back every time. Oh, I see some black guys. Oh, I need to go back to Africa. Too cold. It's too cold here. I've been here for 24 years. 24? Yeah, that's why. Oh, okay. This is my black ass, man. Hey, have a good day.
mainit, tapos nabasa, doon siya tigas. Pero pag lagi siyang frozen, hindi na tigas. Basta huwag lang mawawala ng frozen. Yan yung trabaho. Achoy, ano negative? Minus 27. Mamumuti na yung mata mo eh. 27. Walang windshield pa yan. Walang windshield, di ba? Buti nga nakatago tayo sa mga building eh. Binaba namin yung trailer na gamit ko. And meron daw preloaded na trailer dito na nakargahan na. So nag-switch ng Marshall. Babae naman tong nag-pick up sa akin dito. So I hope problema ko ngayon yung mga gulong niya for sure frozen. Oh lala. Grabe. Grabe. Tigas. Hirap ba?
babalikan. Harap. Wala akong ladder. Hirap. Stop. Okay, nilagyan ko ng snow. Yeah, gumalaw. 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 Okay, hindi stuck ang gulong. Okay, let's go na. Smile. Lamig. Nahila ko. Okay, mga choy. Sakit ang lawas. So muna akong load, backload. Mga luma na to ng mga Teletubbies, ang tawag doon. Parang forklift na basta muna siya. Ang backload pabalik sa kan YK Kapit secure eh. So hintayin ko si GP dito. Naglo-load pa siya. Dire ko nagdugay nagtagal ako dito kasi nag-frozen siya. Ang hirap itaas. So anyway, ikapoy nagkay kumayo niya. Pasensya na, medyo mahaba yung video kasi nung nag-usap kami ni GP, may mga ini-explain kami sa inyo, no? Yung mga comparison ninyo ng mga comments. Huwag ganun, walang comparison. Nagtutulungan kami ni na GP dito kasi kami dalawa yung body dito. Tutulungan kami. Ngayon nga lang, hindi ko siya matulungan ngayon kasi hindi ko alam kung saan siya naglo-load today. So kung nandito lang sana siya, matulungan ko siya sa pagsisecure. But yeah, hintayin ko na lang siya dito. And then bukas ng umaga, bababa kami sa ice, pabalik ng YK. Papalipas kami na gabi dito sa Divik. Kapoy kayo, asing kapoy yung kayo. Sakit akong lawas, sakit akong likod kay 3 o'clock pa mi sa morning kanina nag-start.
umalis sa YK. Then anong oras na? Alas 9 na yata ng gabi ngayon dito sa Darvik. So, pasensya na, medyo mahaba. And I'll see you guys on my next video. Daghang salamat sa inyong mga likes. Daghang salamat na nagustuhan ninyo yung drone shots sa Lupin Winter Road. And sa mga drone shots pa na mga previous na drone shots. Daghang salamat kung na nagustuhan ninyo. Then just give me a thumbs up. Thumbs up lang akong pangayos sa inyo. Makaabot lang siya 1K na thumbs up. I'm good. I'm happy na makaabot lang siya 1K. Daghang salamat and have a good night. Magkapoy na kayo.